Galit na galit si Ryo nang makita ang magazine at sinabing siya ang nanalo pero mas malaki ang article tungkol kay Capeta. Itinanong niya kay Oka kung ganun ba talaga nakakahanga si Capeta. Sa halip na sumagot ay tinanong din siya ni Oka kung magkakaroon ba siya ng kumpiyansa na talunin si Capeta kung siya ang nagmaneho ng cart na katulad ng doon. Doon naisip ni Ryo na nanalo siya laban sa isang lalaki na nasa 3 taong gulang na cart. Nang sakay na sina Capeta at kay Savan ay muling tinanong ng boss kung sigurado na si Capeta para wala itong pagsisihan sa huli. Nang sumagot si Capeta ay pinaandar na ni Kay ang van. Sa Sendai, determinadong pinatatakbo ni Isamo ang kanyang cart at ipinangakong hindi na mauulit ang pagkakamaling nagawa niya noon. Maging ang kanyang ka-team ay iniisip na mananalo na siya ngayon. Maya-maya pa ay idineklara si Isamo na may pinakamabilis na oras ng pagtakbo. Natuwa ang kanyang ka-team dahil nakita ng mga ito na sinusubukan niyang gamitin ang pagkakamali niya sa Haruna para makabangon at umunlad. Ngunit nagtataka si Minamoto dahil wala namang nangyayaring masama pero pakiramdam niya ay parang may nawawala. Sa bahay ni Monami, nagluto ang kanyang ina ng maraming oden at sinabing dalhin niya ang iba kina Capeta. Habang iniisip ni Isamo na mananalo na siya ngayon ay biglang nagbago ang ranggo niya at naging pangalawa na lang siya. Naunahan na siya ni Ryo, bagay na ikinatuwa naman ng Team Garage Hill. Para kay Oka, ang dahilan kung bakit hindi ma-improve ni Ryo ang level nito ng pagmamaneho ay dahil kulang ito sa fighting spirit, lalo na nung umakyat na si Naomi sa FA. Kailangan nitong magkaroon ng karibal para mag-apoy ang fighting spirit nito, at iyon ay nang lumitaw si Capeta, at wala nang makakapigil kay Ryo oras na masimulan ito. Agad na pumunta si Monami kina Capeta dala ang Oden pero nang buksan nito ang pinto ay ang hubad na si Shige ang bumungad sa kanya bagay na ikinagalit ng dalaga. Agad na nagbihis si Shige at sinabing akala niya ay kasama ni Monami si Capeta sa circuit sa Sendai. Gulat na gulat si Monami nang malaman iyon kaya agad silang pumunta ni Nobo sa Akari at nakita nilang wala doon ang cart ni Momotaro. Wala rin ang company van kaya alam na ni Nobo na sasali si Capeta sa karera at si Boss Kay ang naghatid kay Capeta. Habang nasa biyahe ay humingi ng paumanhin si Capeta kay Boss Kay dahil iyon pa ang nagmaneho para sa kanya. Pero ang totoo ay nais din palang manood ni Kay ng karera. Nang matapos ang ICA class session ay inis na inis si Isamo pero sinabi ni Minamoto na pwede naman siyang bumawi sa time trials. Nagmamalaki namang lumapit si Ryo kay Oka nang biglang matahimik ito at mapatitig sa malayo dahil nakita niya si Capeta. Maging ang ibang mga naroon ay nakatingin din sa pagdating ni Capeta. Nagtaka si Ryo dahil sa bagong cart na dala nito at habang naglalakad ito papunta sa pwesto ay gulat na gulat ang mga tao bagay na ipinagtaka ni Kai. Nainis si Isamo nang makita si Capeta pero pinakalma siya ni Naomi bago umalis. Pumunta si Capeta kay Momotaro at nagtaka ang iba kung bakit nakikipag-usap si Capeta sa isang hindi mapagkompetensyang driver. Sinabi ni Momotaro na hindi na siya makapaghintay na makitang imaneho ni Capeta ang bago niyang cart. Nagpasalamat si Capeta sa pagpapahiram ni Momotaro ng cart pero sinabi nitong hindi siya makakalaban sa karera ngayon dahil bukod sa hindi pa magaling ang ribs niya ay may laban siya sa August na nais niyang ipanalo. Naintindihan naman siya ni Momotaro kaya nagpasalamat si Capeta at ibinalik niya na ang cart. Napaisip si Nobo at sinabing kung ibabalik lang ni Capeta ang cart ay bakit hindi na lang yun hinintay na bumalik doon si Momotaro. Nagpupumilit si Monami na pumunta sila sa Sendai kaya naisip ni Miura na pumunta na lang silang lahat doon pero sinabi ni Shige na hindi siya makakapunta sa Sendai. Maya-maya pa ay inanunsyo na ang nalalapit na pagsisimula ng time trial. Naupo lang si Capeta habang nakatingin sa kanya si Ryo, nang biglang dumating si Oka at sinabing hindi lalaban ngayon si Capeta sa karera dahil hindi naman iyon nagpa-inspection ng cart at wala din iyon doon nung umaga kaya sinabi ni Oka na walang dapat ipag-alala si Ryo. Sa pagsalang ni Ryo sa time trial, namamalik mata ito na nasa unahan niya si Capeta kaya sinabi nito na patutunayan niyang mas mabilis siya dito. Mas binilisan pa ni Ryo ang pagmamaneho habang nakatingin sa imaginary Capeta kaya hindi niya napapansing lumalabas na siya sa kurso. Manghang-mangha naman si Kay sa kanyang napapanood at napatanong kung anong sitwasyon doon ang maaaring makabasag ng ribs. Dalawang lalaki ang nag-uusap sa likuran niya at sinabing kahit hindi kasali si Capeta ay parang conscious ang lahat dito. Napatingin si Kay kay Capeta at sinabi sa sariling ganun nga siguro kagaling na tao si Capeta. Dahil hindi na nakapunta sa Sendai ay naisip ni Nobo na gawin na lang ang bagay na kailangan nila para sa audition sa Formula Stellar.
Pero sinabi ni Monami na ipaubaya na ang lahat sa kanya dahil gagawin niya ang lahat para makasali si Capeta sa karera dahil siya naman ang coach ng Team Capeta. Habang pinapanood ni Capeta si Naomi ay sinabi nito na nais niyang makapasok sa Formula Class para makalaban iyon. Inabot na sila ng gabi at habang naiipit sa traffic ay nagpasalamat si Capeta kay Boss Kay na aminadong nag-enjoy sa panonood. Doon nito na-realize na lumalaban din si Capeta kaya hinamon niya ito na lumaban para sa pwesto niya. Nagulat si Capeta at na-imagine ang sarili na siya na ang nagmamay-ari ng kumpanya. Pero mali pala siya nang iniisip dahil ang ibig palang sabihin ni Kay ay bibigyan niya ng pera si Capeta para sa audition. Nang sumunod na araw habang sakay sa van ay tinanong ni Shich si Monami kung magiging idol na ba ito pero si Nobu ang unang kumontra doon at sinabing magiging Garabia o bikini model lang iyon at di kalaunan ay pag-aalisin na ng kasuotan. Napatanong naman si Shich kung anong nangyayari kay Nobu kaya sinabi ni Capeta na may gusto kasi si Nobu kay Monami kaya ayaw nitong maging idol si Monami. Napasigaw ang dalawa kay Capeta hanggang sa nauwi ang mga iyon sa pagtatalo kaya pinakalma sila ni Capeta hanggang sa nadamay na rin siya. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa lugar. Nakatitig at walang kibo si Capeta kaya tinanong ito ni Nobu kung kinakabahan ba ito. Rinig na rinig ni Capeta ang tunog ng makinang isang tunay na pangkarerang sasakyan. Tinapik ni Nobu si Capeta at sinabing naroon pa lang naman sila para manood ng karera sa preliminary inspection. Manghang-mangha si Capeta nang makita kung gaano kalaki ang Shizuoka International Circuit pati na rin kung gaano kagaganda ang lumalampas na mga sasakyan sa harap nila. Habang nakatingin sa mga iyon ay inisip ni Capeta na malapit na siyang magmaneho ng ganon, nang biglang mapatanong si Nobu kung bakit biglang magbibigay na ng 210,000 yen si Boss Kay para sa audition. Hindi lang iyon dahil sinabihan din sila nyo na pumunta sa preview at binigyan din sila ng pera. Naalala ni Capeta ang sinabi nyon sa kanya na susuportahan siya kung talagang seryoso siya sa pakikipagkarera, at lalaban iyon kasama niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera na parang nakikipaglaban din iyon. Pero hindi dapat sayangin ni Capeta ang tsansa oras na tanggapin niya ang pera. Maya-maya pa ay umugang na ang mga sasakyan para sa pagsisimula ng karera. Manghang-mangha si Capeta nang biglang sabihin ni Nobu na panoodin niya yun ng mabuti dahil kailangan niyang mag-practice sa pagmamaneho sa huling araw bago ang audition. Kinabahan si Capeta at napansin ni Nobu ang pamumutla niya kaya sinabi ni Monami na huwag siyang i-pressure dahil mahina umano ang loob niya. Sa totoo lang ay wala namang interes noon si Capeta sa F1 dahil basta makapagmaneho ng kart ay ayos na siya pero ngayon ay gustong-gusto niyang magmaneho ng F1. Tulad ng sinabi ni Nobu kung magiging racer si Capeta ay hangarin nito ang F1 at magagawa niya iyon kapag nakapasa na siya sa audition. Isa pa ay makakalaban niya na si Naomi na scholar na nang nakaraang taon pa dahil mas matanda yun sa kanila ng 1 taon. Masaya si Nobu at natapos nilang panoorin ang karera at sa susunod ay ang F3 at Formula Nippon naman. Habang naglalakad ay napansin ni Monami doon si Oka kaya tinawag niya ito at nilapitan. Tinanong ni Oka kung kasali rin ba si Capeta sa audition at kung kanino silang team. Hindi alam ni Monami ang sinasabi ni Oka kaya muling tinanong ni Oka kung hindi ba sila rirenta ng FS mula sa isa sa mga team pagkatapos ng karera at practice. Hindi pa rin alam ni Monami na may practice pala kaya napaisip ito. Maya-maya pa ay tinawag na siya ni Nobu kaya nagpaalam na siya kay Oka. Sa loob ng sasakyan ay sinabi ni Monami ang mga nalaman niya kay Oka bagay na ikinagulat din ni Nobu. Nauwi pa sa pagtatalo ang mga ito dahil hindi rin alam ni Nobu ang tungkol doon kaya inawat sila ni Shich at sinabing wala na silang oras para mag-away pa. Natigilan ng tatlo at sinabi ni Nobu na inaasahan niya na dadalo si Ryo sa F-Stay audition dahil nanalo iyon ng huling karera sa Haruna pero hindi niya talaga alam na lahat ay humihiram ng sasakyan at magpa-practice para sa F-Stay. Para naman kay Shich ay magkakaroon ng malaking agwat sa pagitan ng mga nag-ensayo at ng mga nagmamaneho sa unang pagkakataon, pero hindi alam ni Nobu ang gagawin dahil wala silang koneksyon sa kahit sino sa formula. Wala na rin silang oras dahil sa 1 linggo na iyon. Dahil walang maisip na ideya ay nainas na naman si Monami at sinabing ano bang pinagkaiba ng F-Stay kesa sa karting, nakakamangha naman si Capeta kaya ayos lang kahit walang practice. Pero sinabi ni Nobu na may pinalitan dong gear, bagay na hindi pa nagagawa ni Capeta kaya sinabi ni Monami na mag-practice sila gamit ang sasakyang iyon. Nagulat ang tatlo pero naisip ni Capeta na tama si Monami na mag-practice gamit ang sasakyang iyon kesa naman wala.
Pumayag na si Capeta kaya sinabi ni Monami na umalis na sila doon at wag nang manood ng pangalawang karera, bagay na ikinagulat ng dalawa dahil bamayad sila ng 6,000 yen. Nagtanong si Shich kung saan sila magpa-practice kaya naisip ni Monami na doon na lang sa Dallas Dis na unang pinagpatakbuhan ni Capeta ng kart. Pero para kay Shich ay delikado doon kaya nagtalo sina Monami kung saang lugar. Nang biglang sabihin ni Nobo na mukhang hindi yung tama dahil maaaring pareho iyong mga manual transmission, ngunit ang sasakyan na iyon ay isang normal na sasakyan pa rin at hindi tulad ng isang pangkarerang sasakyan. May saysay lang ang pagpapractice kung pareho ang sasakyang gagamitin kaya sa tingin niya ay hindi yun dapat gawin ni Capeta. Mas mabuti pang makipagsapalaran on the spot kesa sa masanay sa kakaiba. Dagdag pa ni Nobo na kailangan lang ni Capeta na maniwala sa sarili. Sumang-ayon naman si Monami dahil unang beses lang din naman noon ni Capeta na gumamit ng kart na may engine nang makuha nito ang course record. Napaisip si Capeta pero sinabi nitong susubukan niya. Dahil hindi na sila magpa-practice ay hindi na rin sila babalik pa, bagay na ipinanghinayang ni Nobo dahil nakapanood sana sila ng F3 at Formula Nippon. Isang nagngangalang Noriko ang kasali rin sa darating na F-State audition at sa pagtatapos ng isang karera, si Isahiro Oshii ang itinanghal na panalo. Pareho silang naging usapan sa opisina ng FSRS dahil sa pagiging mahusay na driver kaya iniisip na ng mga ito kung sino ang mananalo. Pero para kay Tanaka, si Capeta ang inaabangan niya. Habang nagsasarado, nagpasalamat si Shich kay Miura dahil pumayag ito na magpahinga siya ng 3 araw. Naiintindihan naman siya ni Miura dahil may audition si Capeta. Maging si boss kaya ay nais pumunta pero nagtitiwala na lang siya kay Capeta kaya sinabi niya gawin nito ang lahat ng makakaya para makapasa. Kinabukasan sinimula na ang briefing para sa session ng Formula Stellar Racing School. Habang nasa klase si Capeta ay naglibot muna sina Shich sa labas at sinabi ni Nobo na nais din sana niyang makinig sa mga sinasabi ni Capeta. Sinabi ni Monami na papayagan naman siguro si Nobo dahil nagbayad din naman sila kaya pumunta nga ito. Pinapasok naman nga si Nobo pero sa likod lang siya uupo. Nagpakilala na ang professor na si Kagami para batiin ang mga estudyante at ipaliwanag ang mga dapat malaman ng mga ito. Bawat round ay may 10 tao at sa loob ng tag-araw ay 3 audition ang isinasagawa nila. Sa 30 katao na iyon ay 2 lang ang pipiliing maging scholar. 10 taon na mula nang simula ng scholarship system at si Shenkawa na naroon bilang instructor ay ang kauna-unahan nilang scholarship student. Wala pang 4 na taon tumaas na ito sa top formula ng Japan at gumaganap pa rin ng aktibong bahagi. Pumanga si Nobo nang makita si Shenkawa ng Formula Nippon. Isang paalala naman ang sinabi ni Kagami na dapat i-apply sa lahat ng lalahok sa kahit anong motorsport. Halimbawa na lang kahit sa practice circuit, ang Formula Stellar machine ay tumataas ng 170 hanggang 180 km/h. Kung magkakaroon sila ng aksidente sa ganong kabilis ay natural na may injured sila. Kaya dapat nilang maintindihan na buhay nila ang nakataya doon, at kung masira ang sasakyan o iba pang kagamitan, lahat ng pinsala ay kailangang bayaran. Napatingin si Nobo kay Tanaka habang sinasabi yun ni Kagami bilang paalala na iwasang bumangga si Capeta. Dagdag pa ni Kagami na kung meron man doon ang nag-iisip ng hindi ko gagawin ito maliban kung may ibang mananagot, ay hindi na nila iyon papayagang lumaban ngayon. Kaya naman tinanong niya ang mga iyon kung magagawa ba nilang lahat na mangako sa kanya na sila mismo ang aako sa mga panganib na iyon. Maging si Nobo ay nagtaas ng kamay bilang isa sa mga nangangako kaya bahagya na ring itinaas ni Capeta ang kamay niya, bagay na ikinainis ni Nobo. Ngayon na ibinigay na nila kay Kagami ang pangako nila ay si Kagami naman ang nangako na tuturuan sila ng maraming bagay. Sunod na sinabi ni Kagami na magpakilala ang bawat isa at sabihin ang karanasan nila sa kart. Una nang tinawag si Capeta na kinakabahan pa sa pagpapakilala pero hindi nagtagal ay nakapagsalita rin siya ng hindi nauutal. Sumunod na nagpakilala si Ryo na kinaiinisan naman ni Nobo at sinabing hindi na sila muling matatalo nito. Sumunod ang pinag-uusap ang anak ni Hata, ang ex-driver sa Japan National F3000 na si Noriko. Naging laman din ng magazine ang dalaga dahil sa pagiging mabilis at marami na rin iyong na-practice na Formula car dahil sa mga koneksyon ng ama nito. Asar na asar naman si Nobo dahil sa pagpalakpak ni Capeta gayong kalaban ang turing niya sa lahat ng kalahok na naroon. Habang nagpapatuloy ang pagpapakilala ng iba, naisip ni Nobo na magiging mahirap yun para kay Capeta dahil puro sikat ang mga makakalaban nito. Samantala, sa labas habang nag-eye exercise ay pinagtitinginan si Monami ng mga lalaki, at maging si Shich ay nagtataka kung bakit yung ginagawa ng dalaga gayong payat naman siya.
Sinabi ni Monami na iyon ay dahil sinabihan siya na magbawas ng 5 kilo kung nais niyang maging model. Nagpakilala na si Shinkawa na siyang magli-lecture sa kanila pero bago iyon ay may sinabi muna itong isa o manong bagay na kapaki-pakinabang. Ang lugar na iyon ay tinatawag na Formula Stellar Racing School pero naisip lang daw ni Kagami ang pangalan na iyon at hindi talaga iyon eskwelahan kaya wag umano silang magpapaloko. Nagulat si Kagami sa sinabi nito. Pero dagdag pa ni Shinkawa na ituturo naman umano nila ang lahat tungkol sa makina at karera sa 3 araw na kursong iyon. Gayunpaman, hindi nila intensyon na gawin silang ganap na mga driver ng karera sa pamamagitan ng pagtuturo ng lahat dahil wala silang balak na gawin iyon. Nagulat ang lahat nang marinig ang sinabi ni Shinkawa lalo na si Kagami. Sinimulan na nito ang pagtuturo kung paano gamitin ang sasakyan. Bawat parte ay itinuturo nito kay Capeta pati na rin ang paggamit ng mga iyon. Sa sobrang higpit ng seatbelt, hindi na makakilos si Capeta at halos mahilo na siya. Dahil iyon ang unang beses na sumakay si Capeta sa formula ay kinuhanan siya ni Nobu ng litrato. Para kay Shige ay pinagpala ang kanyang anak dahil naranasan nito na maturuan ng mga professional tulad ni Shinkawa. Dahil tapos na sa pag-a-adjust ng kanilang mga upuan ng Group A, tinanong sila kung sino ang hindi pa nakakapag-shift ng gear, o nakakahawak ng clutch dati, o walang kumpiyansa, ay sinabihang lumapit dahil magpa-practice sila sa isang sasakyan kasama ang instructor. Nagulat si Capeta, habang nasigawan ni Monami si Nobu dahil magpa-practice na sana nun si Capeta sa dala nilang van pero pinigilan nito. Galit na galit si Monami at sinabing hindi siya dapat nagtiwala kay Nobu, at sinabi pang disqualified na ito sa pagiging manager. Maya-maya pa ay umender na ang kotse at awang-awa naman sina Monami sa walang alam sa sasakyan na si Capeta. Unang itinuro sa mga ito ang 3 pedal na katulad ng sa formula na imamaneho nila. Unang sumubok si Ryo at sumunod naman si Capeta na podlot-udlot ang pagpapatakbo kaya halos mangiyak-ngiyak si Nobu. Habang kumakain ang mag-ina ni Minamoto ay napag-usapan nila ang tungkol sa restricted A license na makukuha na ni Naomi pagtungtong nito ng 16 sa Oktubre. Sinabi naman ni Naomi na nakatanggap siya ng tawag kahapon mula sa team at sinabing inaayos na ang pangatlong sasakyan para sa ika-10 karera sa October na sasalihan ni Naomi. Panay naman ang hingi ni Nobu ng paumanhin kay Capeta dahil pa rin sa hindi nito natuloy na practice pero sinabi ni Capeta na ayos lang iyon. Habang kumakain ay naunang pagpantasyahan ni Ryo si Monami nang biglang mabaling ang atensyon nito kay Capeta at sinabing patatalsikin niya ito at siya ang mangunguna. Maya-maya pa ay sumalang na sila sa unang beses nilang pagmamaneho at ang una nilang gagawin ay ang pylon run. Dahil low gear na sila, may nakakabit na 2 aero parts at hahawakan nila ito sa unang gear kasama ang makina sa 3,000 RPM. Kung lalampas sila sa itinakdang limitasyon, iilaw ang warning lamp upang ipaalam iyon sa kanila. Sinubukan ni Shinkawa kung naririnig siya ni Capeta at sinabing ang layunin ng session ay iyon ay makilala nila ang makina. Tulad ng kung gaano kalayo bago paikutan ang gulong para lumiko ang sasakyan, at kung paano gumagana ang preno at accelerator, kailangan niya lang mag-concentrate. Sa pagsisimula ni Capeta ay sinunod nito ang kanyang natutunan pero huminto yun bigla dahil humina ang andar ng makina nang binitawan niya ang clutch. Muling sumubok si Capeta pero huminto na naman ito kaya pinauna na ang pangalawang sasakyan at maayos naman yung umandar kaya sumunod na rin ang pangatlo habang tinuturuan pa ni Shinkawa si Capeta ng dapat gawin. Maya-maya pa ay tumakbo na ng maayos ang sasakyan nang biglang makita ni Nobu si Tanaka at nilapitan niya ito para magpasalamat. Napansin ni Tanaka na hindi maayos ang simula ni Capeta dahil hindi umano iyon nag-ensayo pero sinabi nito na ayos lang iyon dahil noon ay ganun din si Shinkawa. Ibig sabihin ay may pag-asa pa ring makapasa si Capeta dahil ang pinakahinahanap nila ay ang antas ng pagkatuto. Hindi ang kanilang kasalukuyang bilis sa pagmamaneho o kung gaano sila kagaling, kundi kung sino ang pinakamabilis matuto sa loob ng 3 araw. Sa una ay sumusunod sila sa isang kotse na nasa unahan nila. Desidido naman si Ryo na hindi magpatalo, hindi lang kay Capeta kundi sa ibang kalaban niya. Ramdam ni Capeta ang pagkaipit ng katawan niya sa higpit ng seatbelt pero hindi na yun mahalaga oras na nagmamaneho na siya dahil ganun naman talaga ang formula car. Inisip ni Capeta na talagang masaya kung itataas ang gear at magmaneho ng mas mabilis, kaya kailangan niyang makapasa para magawa iyon. Pinati na sila sa pagtatapos ng unang araw ng program. Dismayado naman si Capeta dahil hindi daw maganda ang simula niya kaya sinabi ni Nobu na ayos lang iyon dahil ang mabilis matuto naman ang pipiliin sa huli kaya pati si Hiroshi na dismayado rin sa sarili ay nabuhayan ng marinig iyon. Lalo na at ganun din daw si Shinkawa nung una. Natuwa si Capeta at mas pinalakas pa ng 2 ang loob niya.
Sinabi ni Capeta na ngayon ay naisip niya na ang formula ay maaaring maging masaya kaya nais niyang makipagkarera gamit yun at gagawin ang lahat ng kanyang makakaya. Lumabas si Capeta habang sinasabing gagalingan niya bukas nang bigla siyang tawagin ni Noriko at sinabing sa tingin nito ay hindi tamang pumunta doon para makipaglaro. Itinanggi naman ni Capeta na naglalaro lang siya doon pero dagdag pa ni Noriko ay isinama pa nga niya ang girlfriend niya. Sinabi ni Capeta na hindi niya girlfriend si Monami at sumama lang yun doon para mag-diet. At ang totoo ay si Nobu ang partner niya at ginagawa nila iyong seryoso. Nagtalo pa ang dalawa hanggang sa marinig na sila ni Shige at saka naglakad palayo sa isa't isa na parehong ayaw magpatalo. Nang sumunod na araw, muli na silang sasabak sa basic run at sinabi ni Monami na hindi magpapatalo si Capeta kina Ryo at Noriko. Pinaandar ni Capeta Old Spice Captain. Long-lasting scent. The scent that never, never, never dies. ang sasakyan base sa kanyang natutunan kahapon at maayos niya iyong nagawa pati na rin ang panglima na bumagsak din kahapon. Ngayon ay mas mabilis na ang takbo nila dahil ginawa na yung 5,000 RPM. Umanga si Nobu at napansin na ang lahat ay mabilis natuto mula kahapon. Maya-maya pa ay ginawa ng 6,000 RPM ang bilis ng kanilang takbo. Naalala ni Capeta ang itinuro ni Shinkawa tungkol sa preno sa unahan at kung paano iyon gawin. Naisip niyang tama rin ang mga sinabi ni Monami na wala masyadong pinagkaiba sa kart ang pagmamaneho niyon pero mas masaya iyon kesa sa kart. Mapapansin na medyo nahihirapan pa rin si Hiroshi sa pagmamaneho. Sunod nang ipinagawa sa mga ito ang shift up plus, heel and toe plus cornering, at pinaalalahan ng isa-isip ang itinuro sa kanila. Kailangang mapanatili ng bawat sasakyan ang distansya mula sa isa't isa at magmaneho ng maayos. Binati ni Shinkawa ang pagmamaneho ni Capeta, habang humahanga naman si Nobu sa galing ng mga ito, lalo na sa mga babago palang nasubukang patakbuhin ang formula. Kahit hiram lang ang sasakyan ay inangkin yun ni Capeta ng mga oras na iyon bilang siya ang driver nito. Nang gabi, naiinggit si Nobu kay Capeta dahil sinabi nitong malamang ay tumitingin na yun sa mga data log at dumadalo sa isang lecture ngayon, bagay na gusto rin sana niyang gawin. Pero sinabi ni Oka na hindi naman iyon makakatulong. Pinati naman ni Shige si Nobu bagay na ikinatuwa nito, at sinabing hanga siya sa palagi nitong pag-aaral. Habang nag-uusap ay pinipilit ni Sereki si Nobu na maglaro pero hindi iyon pumayag hanggang sa masekluban siya ng towel nito. Napansin ni Shige na wala pa si Monami na kasalukuyang naliligo kaya nagbiro si Nobu na titingnan niya iyon at hindi na nila napansin si Sereki na pumasok sa liguang pambabae. Samantala, natuwa naman si Monami sa resulta ng kanyang timbang nang bigla itong makarinig ng ingay kaya agad na ibinato ang basket. Sumilip si Monami pero tanging towel lang ni Nobu ang nakita nito kaya sumiklab ang galit ng dalaga. Napag-usapan ni Shige na kung sakaling makapasa si Capeta sa audition, ibig sabihin ay kasali na iyon sa team na lalaban sa F-Stay. Tinanong nito si Nobu kung ayos lang na mawala na ang Team Capeta. Sumagot si Nobu at sinabing gusto man niyang ipagpatuloy pa ang Team Capeta pero malayo na ang narating nila kaya ayos lang yun sa kanya, kaya nga siya mismo ang pumunta noon sa opisina ng FSRS. Dagdag pa ni Nobu na kung magkakaroon na ng bagong team si Capeta ay mas maraming bagay na ang magagawa niya. Nang biglang dumating ang galit na si Monami at ipinakita ang towel ni Nobu at saka ito binetukan. Samantala, ipinapakita ni Shinkawa kay Capeta ang datos nito at ikinumpara sa datos ni Ishihara. Kumpara doon ay mas mababa ang bigat ng kay Capeta at mas mahina ang steering niya kaya hindi siya makagawa ng matalim na liko. Itinuro ni Shinkawa ang dapat gawin ni Capeta para mas mapagbuti ang pagmamaneho bagay na ikinatuwa nito dahil may natututunan siyang bago at sa pamamagitan yun ay mas magiging magaling siya. Maya-maya pa ay tinanong si Shinkawa ng mga kasamahan niya kung sino ang nangingibabaw ngayon pero sinabi nitong wala pa ring makakapantay kay Naomi na tumalo sa lahat ng oras na naiset ng kanilang pace setter na si Ishihara. Samantala, habang nasa labas pa si Capeta ay ginagawa nito ang image training at nakita siya ni Ryo. Kaya tinanong siya nito kung ganun siya kaseryoso pero sinabi ni Capeta na turo yun sa kanya ni Shinkawa bago matulog. Habang tinitingnan ang datos ay napansin ng mga ito na mukhang si Ryo ang pinakamagaling sa mga iyon. Pero para kay Shinkawa ay may isa pa na pakiramdam niya ay gugulat sa kanila pero hindi nito sinabi kung sino. Tinanong ni Ryo kung para saan ang ginawa noon ni Capeta sa haro na kung saan binangga nito ang isang lap driver. Hindi makasagot si Capeta kaya sinabi ni Ryo na kung sinadya yun ni Capeta ay magkaka-penalty sana ito pero wala nang sumisi dito dahil sa tama nito sa ribs.
Sumagot si Capeta at sinabing kailangan nilang manalo noon sa karera at maaaring inisip niya nga ang bagay na iyon pero wala umano siyang maalala. Nagtanong si Capeta kung sinisisi ba siya ni Ryo pero sinabi nito na kung siya ang nasa posisyon ni Capeta ay ganun din ang gagawin niya at hindi umano siya naninisi dahil nagtatanong lang siya. Habang naglalakad ay kinukulit si Capeta ng isang kalahok dahil kay Monami nang bigla silang sawayin ni Noriko pati na rin ang kinakabahan sa mock race na si Ryo. Nawala na silang lahat sa pagko-concentrate habang kinakabahan naman si Hiroshi kaya pinalakas ng isang lalaki ang loob nito. Naalala ni Capeta ang sinabi ng instructor na para sa iba ay iyon na ang huling araw na magmamaneho sa F-State kaya dapat nilang galingan sa mock race. Magkakaroon muna sila ng huling pagkakataon na makapag-practice bago ang qualifier. Isa-isa nang umabante ang mga ito para sa free run. Isa-isang sinukat ang segundo ng takbo ng bawat isa habang nagpapatuloy ang free run at sinabi ni Capeta na hindi siya magpapatalo.